Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga layunin at mahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Sa nakaraang aralin, tinalakay ang naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa. Ang focus ng araling ito ay ang motibo ng mga Hapones sa pagsakop ng bansang Pilipinas at ilalarawan din ang paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang makontrol ang ekonomiya ng bansa ay isa lamang sa mga layunin nila tungo sa hangaring imperialismo at may pagpatuloy ang adhikaing pagbuo at pagpapalawak ng samahang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Sa pamamagitan ng araling ito, matututunan ang nakalipas kung paano unawain ang kasalukuyan at kung paano haharapin ang mga hamon ng kinabukasan. Sa araling ito, inaasahang maipaliliwanag mo ang motibo ng pananakop ng Hapon sa bansa. Makagugunita ng mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng Hapon sa bansa. Makalilikha ng sanaysay ukol sa motibo ng pananakop ng Hapon sa bansa. Suriin ang mga larawan. Ano-ano ang mga pangyayaring ito na naganap sa panahon ng pananakop ng mga Hapones? Bakit nangyari ang mga ito? Ang Battle of Bataan, Fall of Corregidor, at Death March. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Narito ang ilang paglalarawan patungkol sa mahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Isulat sapat lang ang K kung nagpapakita ng katotohanan at titik DK kung hindi ito nagsasaad ng katotohanan. Number 1. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng Pilipinas ay isang malaking bahagi ng hangarin nilang imperialismo. Tamang sagot, K. Katotohanan. Number 2. Sinalakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii noong ika-7 ng Disyembre 1941. Tamang sagot, K. Katotohanan. Number 3. Ang USAFE noon ay sapat sa mga eroplano at kagamitang pandigma kaya naman natalo nila ang mga Hapones. Tamang sagot, DK. D. Katotohanan. Number 4. Araw ng Kataksilan ang tawag sa paglusob ng mga Amerikano sa Pearl Harbor. Tamang sagot, DK. D. Katotohanan. Number 5. Idineklara ni MacArthur ang Maynila na bukas na syudad. Tamang sagot, K. Katotohanan. Dumako na tayo sa mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Dahil sa dumaraming bilang ng mga Hapones at lumalaking sektor ng ekonomiya, naghangad silang mapalawak ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansa. Isa sa mga bansang nasakop nila ang Pilipinas. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng bansa ay isang malaking bahagi upang makamit nila ang malaking hangarin, ang imperialismo. Kaya naman, noong ika-7 ng Disyembre 1941, pataksil nilang sinalakay ang Pearl Harbor, ang himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii, na kung saan tinawag ang pangyayaring ito na Araw ng Kataksilan. Ito ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang hukbong sandatahan ng mga Hapon ay unti-unting nasakop ang Pilipinas hanggang sa idineklara ni MacArthur na bukas na syudad o open city ang Maynila upang iligtas ito sa digmaan. Samantala, inatasan ni Pangulong Franklin Roosevelt si Douglas MacArthur na tumungo sa Australia. Ngunit bago siya lumisan ay ipinahayag niya ang "Ako'y magbabalik" o "I shall return". Isa sa mga kilalang pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig ay ang labanan sa Bataan. Noong panahong iyon, si General Edward P. King ang naatasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. Noong Abril 9, 1942, ang commander ng hukbong Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Homma ay sumalakay sa Bataan. Buong tapang at giting na nakipaglaban ang mga USAFE or United States Armed Forces in the Far East laban sa mga Hapones. USAFE ang tawag sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones.
Subalit dahil sa matinding kalagayan ng mga kawal gaya ng gutom, uhaw, sakit at hirap, sumuko ang mga Persang Yusafe sa mga Hapon ng panahong iyon sa pangunguna ng commander ng hukbo na si General King. Ang pagsuko na ito ang nagbigay hudyat sa pagbagsak ng Bataan. Nang bumagsak na ang Bataan, ang mga sumukong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones ng walang inumin at pagkain. Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Ang iba ay napilitang uminom ng tubig mula sa mga kanal na kanilang nadaraanan. Maraming sundalo ang nanghina at namatay sa daan. Ang ibang mga sundalong Pilipino at Amerikanong nakaligtas ay isinakay sa tren hanggang sa San Fernando. Dinala at ikinulong sila sa Campo O'Donnell sa Capas Tarlac. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang Death March. Ang labanan sa Corregidor. Matapos ang pagsuko ng mga Yusafe sa Bataan, nilusob ng Persang Hapones ang himpilan ng Yusafe sa Corregidor. Ang pagbomba sa nasabing himpilan ang naging dahilan ng pagsuko ni General Jonathan Wainwright at ng iba pang kasapi ng Yusafe noong Mayo 6, 1942. Ngayon naman, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutan ang mga sumusunod ang katanungan. Number 1. Bakit sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas? Sagot, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas dahil sa dumaraming bilang ng mga Hapones at lumalaking sektor ng ekonomiya. Naghangad silang magpalawak ng kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng bansa ay isang malaking bahagi upang makamit nila ang malaking hangarin. Number 2. Bakit tinawag na araw ng kataksilan ang pagbomba ng mga Hapones sa Pearl Harbor? Dahil pataksil na sinalakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor, ang himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii noong ika-7 ng Disyembre 1941. Number 3. Bakit nagapi ng mga Hapones ang mga sundalong Yusafe na naging resulta ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor? Sagot, dahil sa matinding kalagayan ng mga kawal gaya ng gutom, uhaw, sakit at hirap at kakulangan sa mga armas at pwersang militar, sumuko ang mga pwersang Yusafe. Number 4. Ilarawan ang mga pangyayari sa Death March. Sagot, nang bumagsak ang Bataan, ang mga sumukong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones ng walang inumin at pagkain mula Bataan hanggang San Fernando sa Pampanga. Ang iba ay napilitang uminom ng tubig mula sa mga kanal na kanilang nadaraanan. Maraming sundalo ang nanghina at namatay sa daan. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang Death March. Number 5. Aling mga pangyayari ang umantig sa iyong puso? Bakit? Sagot, ang mga pangyayaring tunay na umantig sa aking puso ay ang nangyaring pagbagsak ng Bataan at Corregidor sa kamay ng mga Hapones, pati na rin ang naganap na Death March ng mga natalong sundalo. Naantig ang puso ko dahil naawa ko sa ating mga kababayan at pati sa mga Amerikano na nagbuwis ng buhay, maipagtanggol lamang ang kalayaan ng bansa. Tiniis nila ang gutom, hirap at pagod, wag lang mapasakamay ng mga Hapones ang bansa natin. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat sa sagutang papel ang konseptong hinihingi ng bawat bilang. Number 1. Himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii. Tamang sagot, Pearl Harbor. Number 2. Naatasang commander ng buong Yusafe na namuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. Tamang sagot, General Edward P. King. Number 3. Ang pagbomba sa nasabing himpilan ng Corregidor ang naging dahilan ng pagsuko ni General Jonathan Wainwright noong Mayo 6, 1942. Dito dinala at ikinulong ang mga sundalong nakaligtas sa Death March. Sagot, Campo O'Donnell sa Capas Tarlac. Number 5. Tawag sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones. Tamang sagot, United States Armed Forces in the Far East or USAFE.
Ating gawin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari upang makabuo ng lagom ng aralin. Isulat ang 1 to 5 sa sagutang papel. Ang number 1, Disyembre 7, 1941, pataksil na sinalakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii. Number 2, noong April 9, 1942, sumuko ang mga sundalong USAF sa Bataan sa mga Hapones. Number 3, nagmartsa ang mga sumukong sundalong USAF. Number 4, nilusob ng pwersang Hapones ang himpilan ng USAF sa Corregidor. And number 5, Mayo 6, 1942, bumagsak ang Corregidor. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Sa pamamagitan ng fact-storming web, ilahad ang mga pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Mga pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Una, pagbomba sa Pearl Harbor noong Disyembre 7, 1941. Kasunod, pagsalakay sa Bataan ng hukbong Hapones noong April 9, 1942. Pagkatapos, Death March at panghuli, pagbagsak ng Corregidor noong Mayo 6, 1942. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Kung ikukumpara natin ang pamamahala ng mga Hapon noon sa Pilipinas sa pamamahala ng mga inihalal na pinuno sa ating bayan ngayon, anong ang pagkakaiba nito? Pangatwiranan ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay. Sagot, kung ikukumpara ko ang pamamahala ng mga Hapon noon sa Pilipinas at sa pamamahala ng mga inihalal na pinuno sa kasalukuyan, masasabi ko na mas payapa ang pamamahala sa ating bansa ngayon. Malayang nabubuhay ang mga tao ngayon kumpara noon panahon ng mga Hapon, na tayo ay inaabuso at kung hindi susunod ay pinapatay. Ang pamahalaan natin ngayon ay tumutulong sa ating mga mamamayan, hindi tulad noong panahon ng Hapon na tayo ay pinapabayaan. Ating tandaan mga bata na sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas upang mapalawak ang kanilang teritoryo. Ang pagbomba sa Pearl Harbor ang simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang labanan sa Bataan, Death March at labanan sa Corregidor ang mga pangyayaring naganap sa pananakop ng mga Hapones. Ngayon gawin na natin ang huling gawain, ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at mali kung mali. Number 1. Ang labanan sa Bataan ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tamang sagot, mali. Number 2. Ang commander ng hukbong Hapon ay si General Masaharu Homma. Tamang sagot, tama. Number 3. Matapos ang pagsuko ng mga USAF sa Bataan, nilusob ng pwersang Hapones ang himpilan ng USAF sa Corregidor. Tamang sagot, tama. Number 4. Ang pagsuko ng mga Hapones ang nagbigay hudyat ng pagbagsak ng Bataan. Tamang sagot, mali. Number 5. Ang USAF noon ay sapat ang kagamitang pandigma. Tamang sagot, mali. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And please like and share. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan para sa grade 6. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.